Breaking news mga kababayan, nako po. World War III na ba ito? Donald Trump, Pangulo ng Amerika, merong matinding banta dito sa Cuba at dito sa Iran. Nako po mga kababayan, magugulat kayo. ICC, sasakupin na ni Donald Trump. Nako po, tila sekreto na inililigtas itong si Tatay Digong. Di ba, barkada niya ito at best friend po ito ni Donald Trump. Nako po mga kababayan, nataranta si Atty. Conti, ICC judges. Tila lulusawin ng ICC. Totoo kaya mga kababayan? Ito po ang mga bali-balita ngayon na sumambulat sa social media. Panoorin nyo po ito para hindi kayo ma-fake news. Huwag maniniwala sa fake news. Ito na po, Donald Trump nanggigigil na mga kababayan. Panoorin po natin. Is escalating threats against the U.S. That's after President Trump offered his support to Iranian protesters as anti-regime demonstrations continue to rock Iran. The president posted on social media yesterday, Iran is looking at freedom perhaps like never before. The U.S. stands ready to help. In response to Trump's comments, Iran's parliament speaker told Trump that U.S. military and shipping centers would be considered targets. And this morning, the New York Times cites that multiple U.S. officials are saying that the president has been briefed on options for possibly striking Iran. In the meantime, at least 78 people have been killed in those protests. That's according to a U.S.-based human rights organization. We turn now to CNN's Paula Hancock. Paula, good morning to you. Communication blackout there continues. How is that, if at all, affecting these protesters? Well, Victor, it's certainly affecting the way that they can communicate with each other, although we don't see that that is impacting them on the ground at this point as the numbers appear to be growing. It is also impacting how they can talk to those outside the country. And as we talked about yesterday as well, there is this fear that the crackdown from the security forces will become more brutal. We have had a number of protesters speaking to CNN over the past couple of days, and it appears, unfortunately, as though that is the case. Now, none of them wanted to use their names for fear of repercussions from the regime, but we spoke to one older couple who said that they had been looking out into the streets and they saw people of all ages that were protesting, and they then saw security forces brandishing military rifles that killed many people. We also spoke to another protester who said that when they went into hospitals, they saw, quote, bodies piled up. Now, this is something we've heard from a number of different eyewitnesses on the ground, the fact that hospitals are struggling to cope given the amount of people that have been injured just over the past few days as this crackdown by security forces continues. We spoke to one protester who was trying to help a 60-year-old man who had 40 pellets in his leg, they say, and also a broken arm. They had to go to several different hospitals in order to try and find someone to treat him, saying that it was completely chaotic. Ayan mga kababayan ko, ano yung sinasabi ng mga komento? At least 78 people killed. Nako po. Why American support protest abroad but oppose in protest at home? He wants to support Iranian protesters but wants to deploy military against protesters. Nako po mga kababayan ko. Matindi po ito. Ano bang sabi dito mga kababayan na ito po? Donald Trump nagbanta na puputuli ng supply ng langis ang Cuba kung hindi kung hindi ito makikipagkasundo sa US. Nako po mga kababayan, matindi. Taranta na po ang ICC dito. Paano nila mapipigil si Trump mga kababayan? Panoorin po natin. Ano ba ang sinasabi ni Trump dito? Tatay Digong, ililigtas si Donald Trump? Totoo kaya ito mga kababayan? Panoorin po. Nagbanta si US President Donald Trump na puputulin niya
ang lahat ng supply ng langis at pondong pumapasok sa Cuba matapos mapatalsik ang kaalyado nitong si dating Venezuelan leader Nicolas Maduro. Sa isang post sa social media, hinimok ni Trump ang Cuba na agad na pumasok sa negosasyon sa US dahil hindi na ito makakatanggap ng tulong mula sa Venezuela na ngayon ay anye kontrolado na ng Estados Unidos. Mariing tumugon si Cuban President Miguel Diaz-Canel at iginiit na isang malayong bansa ang Cuba at walang sino man ang maaaring magdikta sa kanila. Sinabi rin ng pamahalaan ng Cuba na may karapatan silang kumuha ng supply ng langis mula sa sinumang handang makikipagkalakalan sa kanila. Samantala, hati naman ang reaksyon ng mga Cubans sa banta ni Trump, kung saan may mga nagsasabing pananakot lamang ito habang nananawagan ng iba pa na mapayapang pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. Ayan mga kababayan, tila magkakaroon na ng gera. Di ba matapos po na lusubin ni Donald Trump itong si Maduro, na talagang dahil ito ay nagpupuslit ng napakaraming mga kargamento na droga. Nako po mga kababayan. Yung tuna, ay tuna tuloy. Yan, tama yan Trump. Huwag hayaan ang mga komunista na manguna. Huwag payagan ng hari-harian. Hindi pwede monopoly. Yung mga bagay na para sa lahat like, ayan o, tama lang yan. Para hindi maghari-harian ng mga komunista, lalo na yung China at Russia. Pag napiga mga kalyado ng Russia at China, titiklop mga yan. Yung China, takutin mo rin. Pananakot, sadyang gagawin niya ni Donald Trump. Isusunod na ang ICC. Halaka. Pati si Ngagba, isusunod. Nako po. Yari na. Susunod na ang Cuba. Nako po. This is an order from King Donnie and the whole world should obey. Halaka. Umiikot si Trumpo. Halaka. Ayan. Matigas ka din Cuba. Ayan, natapang subukan nyo ang bagsik ni Trump nang makita mo. Isunod na rin ang mga ICC judge. Nako po. May World War III is coming. Wag naman sana. Ayan, iligtas mo na si PRRD sa ICC. Bago lusubin ito. Halaka. Wag naman. US na naman kasi drill ng oil. US investor pinakamalaki. Manufacturer car sa mundo. Major economy ang US Imperial. May nagtatapang-tapangan. Parang si Maduro. Hulihin na ang bait-bait na. Halaka, mga kababayan ko. Pero yung mga dilawan po sa Amerika ay gusto pong impa-impeach po itong si Donald Trump, mga kababayan. Alam nyo naman doon, parang Pilipinas din, may dilawan. Pagka matapang ang presidente, ang national security po ang pinapangalagaan. Pero yung mga dilawan, galit na galit kay Donald Trump. US final plan for China. Nako po, mga kababayan ko. Don't care. Don't dare challenge Trump. Because we will cut the oil supply just like what he did to the Venezuelan president. He will kidnap. Nako po. Lagot ang mga corrupt politician kay Trump. Sana si BBM rin. Nako po mga kababayan, nagko-comment ang mga Pilipino dito. North Korea naman sana. Alaka. Lagi lang nagpo-fund yung mga komunista countries gaya ng Cuba, China, pati Russia para lasunin ng mga kabataan ng Pilipinas. Naging puppet na nilang UP. Halaka. PBBM at Trump, pareho ang prinsipyo. Ay, nako po, di sinasama si BBM dito. Halaka, damputin na yan si Marcos. Halaka. Grabe mga komento. Pananakot. Yari kayo pag tinotoo ni Donald Trump yan. Yari kayo. Ayan, mga kababayan ko. Grabe na. Ano kaya ang gagawin nila pag si Donald Trump ay nilusob po ang Cuba? Yari. Leave immediately. Trump orders American out of Venezuela as Maduro loyalist launch manhunt. Nako po mga kababayan ko. Nakakagimbal po ito. Ito po, check po natin. Nako po. Yung mga American citizen, pinapalis po sa Cuba. Ay sa Cuba, sa Venezuela kasi nga,
yung mga loyalist ni Maduro ay gagawa daw ng masama sa mga US citizen. Naku po, wag naman sana ito. Gulo po ito mga kababayan ko. Ayan, check po natin. Work today is broken. Ano pong gagawin ng mga loyalist ni Maduro? Naku, hahantingin yung mga American dito. I-check po natin mga kababayan. Ito po. Ano ang sabi dito? Dito po, ayon dito sa TravelGov, Venezuela. The security situation in Venezuela remains fluid. Ayan. As international flights have resumed, US citizens in Venezuela should leave the country immediately. Before departure, US citizens should take precautions and be aware of their surroundings. There are reports of group of armed militias known as colectivos setting up roadblocks and searching vehicles for evidence of US citizens or support for the United States. Remain vigilant and exercise caution when traveling by road. Monitor airlines, communications, and websites for updated information. Venezuela has the highest travel advisory, level 4. Do not travel due to severe risk to Americans, including wrongful detention, torture in detention, terrorism, kidnapping, arbitrary enforcement of local laws. Nako po mga kababayan ko, matindi po ito. Kaya yung mga PhilAm dyan mag-ingat-ingat yung mga Pilipino na Amerikano. Mag-ingat-ingat po para hindi po magkaroon ng delikadong buhay. Ito po. It is now urging its citizens to leave Venezuela immediately. In a stark warning issued by the U.S. State Department, Americans were told to depart the country as soon as possible, as international flights resume and the security situation rapidly deteriorates. Officials say armed civilian militias, known as colectivos, are setting up roadblocks, stopping vehicles, and searching for signs of U.S. citizenship or support for Washington. Venezuela remains under the highest U.S. travel advisory, level 4, citing severe and ongoing threats to Americans on the ground. The warning comes just days after U.S. forces captured Venezuelan leader Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, in a dramatic operation that has sent shockwaves across the region and beyond. Ayan mga kababayan ko, grabe talaga. Kaya kung umabot ka po sa bidyong ito, ayan, a global protest erupt from London to Seoul over US sanction in Venezuela. Matindi ito mga kababayan ko. Ano po ang sinasabi ng mga tao dito? America was built with the blood of millions by looters from Europe. Alaka. CIA rats masquerading as US tourist civilians. What did Trump expect, that all the people of Venezuela would be happy with America stealing their oil, seizing their ships, and blockaging their tankers, and treating them like slaves and colony? Democracy, it's a joke. Halaka, mga kababayan ko. Matindi po ito. Kaya kung umabot ka po sa bidyong ito, mga kababayan, maaaring magkomento po. Magkomento po kayo para malaman nyo po kung ano pong nasa sa loob nyo. Kasi damay-damay po ito. Kung ang Amerika ay nasa gera, malamang po buong mundo kasama sa gera. Pagtaas po ng inflation, yung dolyar kay kontrapiso, napakalaki na. Pabagsak na rin ang ekonomi ng Pilipinas dahil sa korupsyon. Pagnanakaw na walang humpay, pati dito kay PRRD sa ICC, tila talagang nanginginig na, nalusaw na parang yelo ang ICC na ito. Na sana ay magkaroon po ng kalayaan si PRRD. Si Donald Trump ay tila, ito opinion ko lang ito, tila pasikreto na tinutulungan si PRRD. Mga kababayan, maniwala kayo o hindi, yun ay yung opinion ko, okay?
Sana po makauwi si PRRD sa lalong madaling panahon at managot ang mga umalipusta at bumastos sa kanyang pagkatao dahil binenta siya, pinagkaisahan at pinagkaperahan, ginawang piggy bank. Ayan, tignan nyo po mga kababayan hanggang ngayon. Yung mga loyalista nga, bobolista, bangagista, anong ginagawa nila kay PRRD mula kay Sara? Ayan, impeachment na naman yung pinapairal nila. Okay po? Yan lamang po ang aking bahagi. I-like po at i-share at subscribe ang ating YouTube channel. Ito po yung YouTube channel natin mga kababayan na. Ito po, The Wonders Philippines po. Ayan. Ito po tayo, mga kababayan ko. Yan. Ayan po oh. Ayan, i-subscribe nyo po itong YouTube channel natin. Ayan o, i-subscribe nyo po ito. Ganito po ang mag-subscribe, mga kababayan ha. Ganito po. Halimbawa ito o, 292,000 na tayo. Yan o, i-click nyo lang po ito. I-click nyo lang, halimbawa, ayan o, i-click nyo po ito. Ayan o, i-click nyo lang. Halimbawa, i-click nyo po ito. Ayan, i-click nyo po ha, di ba? Ayan o, i-subscribe nyo po tayo. I-subscribe nyo lang po yan o, mga kababayan. Ayan, i-subscribe nyo po yan o. Or even, kahit di na kayo mag-join dito, yan o. Ayan, i-click nyo po yan. Halimbawa, i-click natin ito, The Wonders Philippines. Ayan, mag-subscribe lang po kayo. I-click nyo yung notification below, yung click all para sa tuwing mag-upload po tayo, makikita nyo agad yung mga upload natin. Okay? Ang dami nating upload sana po mapanood nyo po ito para, ayun, ang dami nating upload dyan. Okay po? Salamat sa inyong suporta. Ako, si The Wonders Philippines, for transparency, for a better democracy. Mabuhay po.